Kumusta ang mga pagpaplano sa pangingibang bayan? Kung nagpaplano ng papunta roon, ano nga ba itong exit plan? Yan ang ipapaliwanag ni Joyce De La Viere sa ating Pera Eskwela, hatid ng Bantay OCW Foundation mula po dito sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Inihahandog ng Inquirer.net at Radyo Inquirer Online ang Best Public Service Program ng KBP Golden Dove Awards at Hall of Fame awardee ng Catholic Mass Media Awards at Gawad Tanglaw. Hatid ng Bantay OCW Foundation. 25 years nang naglilingkod sa ating mga overseas Filipino workers at kanilang mga kamag-anak saan man sa mundo. Hosted by Miss Susan K. Best Public Service Program host sa radyo at telebisyon. Pilipinas Online. Bantay OCW. Exit plan. Ito ang tatalakayin ng ating banker, financial advisor, at syempre ang asawa ng ating OFW at base ang pamilya sa Dubai, sa United Arab Emirates. Nagbabalik ang Pera Eskwela. Hi Joyce! Welcome back! Hello, kasamang Susan. Maligayang pagbati dyan sa inyo sa Pilipinas. Yes, mainit pa rin sa inyo dyan sa Dubai. Yes. Opo, init na. Pero actually, di pa siya masyadong mainit. 37 pa lang yung temperature. Alright, Joyce, ano nga ba itong exit plan? Right, so lagi natin pinag-uusapan yung mga papunta sa overseas work, no? Ito naman po, gusto ko rin pong isama sa pagpaplano natin, sa tamang pagpaplano natin sa pag-abroad is yung exit plan. Ano ba yung tinatawag nating exit plan? Bakit kailangan nating pagplanuhan? And paano siya ginagawa? So first, what is an exit plan? An exit plan is a series of activities that you should do in your host country. Na ano ba yung dapat kong gawin para lahat ng ginawa ko dito ma-zero out or masara ko lahat, maging maayos yung pag-alis ko dito at maging maganda ang pag-start kong muli sa ibang lugar naman. Let's say pag for good ka na sa Philippines, ano yung kailangan mong gawin sa yung host country para ma-ensure na wala kang magiging problema pag uwi mo sa Pilipinas. First, yung sinabi natin, it's a series of activities. So, kung meron ka pong mga na-open na bank account, especially financial, kung meron kang kailangang i-zero na credit card, not just zero, but really close it. Dapat may certification ka sa bank na na-close mo talaga yung credit card na yon. And not only your credit card na may pagkakautang ka, but also your deposit accounts. Kung wala ka naman talagang plano pa na, let's say, hindi ka nababalik, kailangan i-close mo na din yung account mo na yun and get certified na wala. Not just leave it there na magiging dormant lang siya. Bakit Joyce? Bakit mahalagang naka-close siya mga accounts na yan? Kasi 'di ba every year, 'di ba credit card, zero nga siya, wala kang utang, pero hindi mo kinlose. Every year meron yan yung renewal fee, yung membership fee. So it will be charged dun sa card mo. So kung hindi mo siya, let's say after 5 years, naisipan mo, ay mag-abroad kaya ako ulit. Hindi mo alam, meron ka palang pagkakautang na nandun kasi nagiging liability siya over time kasi nakarga siya sa credit card. Kung yun naman po ay savings account na pinabayaan nyo, may dormancy charges naman. So yung dormancy naman, it will just be a recurring balance on your account that eventually you have to settle. And baka yun nga po, kung talagang nahahanap ka pa, let's say, yung mga pagkakautang mo, nahahanap ka pa din, hanggang sa home country mo, masusundan ka ng mga naniningil na to. So, dapat i-close natin siya. Hindi pala ganun kasimple yun, ano? Naaalis na ng bansang pinagtrabahuhan niya na matagal na panahon at iiwanan lang ng basta-basta yung mga accounts na yan. Yes, opo, importante din yun. Kasi over time, kung meron ka pang ibang, let's say, financial transactions na kailangan mo pang mag-apply or mag-iiba kang bansa din, kailangan nila ng clearance kung saan ka nang galing. And parang napaka-tedious naman na pupunta ka pa ulit, babalik ka pa ulit dito para kumuha ka lang ng mga clearance. So, you have to secure it na before going out for good. And aside from that, no, if you're paying rent, normally dito kasama Susan, meron yung mga security deposits. You have to get it and retrieve it from your landlord kasi
kailangan na zero talaga, wala na silang record. Imagine, nagpapalit din ng mga tao yan. What if sabihin ng tao, may security deposit pa pala tayo na hindi natin nakiklaim, not knowing yung history na bayad na yan, umalis na yung tenant na yan. So it could be a possible case pa rin for civil filing, magkakaroon pa tayo ng problem. And not only that, yung mga phone subscriptions, no? Dahil recurring charges pa rin yun. Yung financial accountabilities natin, we just all have to settle it right away so that when we start our life in the home country, talagang smooth tayo lahat doon. Pwede bang maka-apekto pa sa kanya yan kahit hindi na siya babalik ng bansang yon? Or if ever, bubalik or nasa ibang mga bansa na siya, pwede bang madala yon? Yes, especially yung mga pagkakautang kasama sa like credit card debt. Sabihin mo, uwi na ako sa Pilipinas or mag-migrate na ako sa ibang bansa, doon ako magsi-citizen. No. They can still trace you. They have social media and of course yung gamit natin ng internet, na-trace talaga yan kung nasa na tayo. Actually, meron akong alam na pangyayari na kailangan niya talagang magbayad dun sa Saudi, basta Middle East siya, but nandun na siya sa Philippines. So the problem here is yung conversion and conduit bank. For example, yung credit card mo, wala naman siyang diretsong, unlike yung mga global banks na talagang, let's say, Citibank, may Citibank sa atin, o diba, Hong Kong, Shanghai, meron tayo. So, merong bangko na local lang talaga doon, and kailangan pong gumamit ng conduit bank. Tapos bago mag-reflect, talagang what I did, para matapos na po siya, sinamahan pa namin siya sa bangko para mag-apply ng transfer papunta doon sa bank na yon to settle the credit card. And it's a very tedious process. So, spare yourself from such hassle so that maging smooth ang pag-transfer nyo po. Paano naman yung Joy sa mga biglaang napauwi? Siyempre, hindi niya napaghandaan yan. Ano yung pwedeng option niya? Well, kung biglaan kang napauwi, yung mga natanggal noon, no, I think meron silang settlement with, like yung mga kakilala ko talaga, yung mga last pay, yun yung in-apply. Yung mga wala na silang nakuha. Or, it could be na, kasi meron naman yan na insurance against those debts, it could be applied there, but they have to notify the bank na talagang may letter that they were declared like this and ito lang talaga yung natanggap nilang money. Wala. Sa company po yun, sinasettle talaga. And napakaganda ito sa Dubai kasi they really look after the employees. Kung halimbawa, meron talaga na natanggal or meron talaga na yung nung panahon ng pandemic yung mga na-reduce yung salary, they ask structure or freezing of payment of loans, ginaran po yan sa mga employees na alam namin dito sa Dubai. At saka yung mga financial institution na rin, Joyce, napaka makonsidera naman nila ng mga panahon na ito. Pero pag may trabaho ka na ulit, magbabayad ka na. Back ka na. Holiday lang yon. Oo. Pero parang at least nawala yung stress mo, nawala ka ng work, tapos may naniningil pa sa'yo. Tama, yun tama. Napaka-humane. And aside from settling the accountabilities, there's also yung physical removal of assets. No? Yung meron tayong mga karapatan bilang OFW na may mga limits tayo, pwede tayong magpadala ng naipundar nating gamit dito, pabalik sa Pilipinas, including sasakyan. So, meron po mag-research po tayo, pwede po tayong magpadala ng mga gamit natin dito at ipauwi natin sa Pilipinas provided we are settling the proper taxes or we are abiding by the rules na sinet po ng Philippine government for that. Napaka-saya din. Siyempre, yung mga gamit dito, iba. So, mura mo lang siya nabili, tapos maganda yung quality. So, pwede mo siyang iuwi sa inyo. And may mga, po yan, may regulations and may rights po na ginagrant sa Pilipino for that. Alam ko nga may provision dyan ang Philippine government na may makakalibre pa sila or discounted yung rate, hindi ba? Nung shipping cost papunta sa Pilipinas. Yes, and even yung mga certain amount that are not taxable. And of course, ngayon lagi nila sinasabi, syempre Dubai, ang gusto nila lagi iuwi sa sakyan. So meron din po ganun. But once mo lang siya pwedeng gawin yung privilege na yon, but it can be arranged as well. So pwede po yung gawin. Yes, opo. Para naman yung pinaghirapan natin ay makasama din yon sa makakasaya sa buhay natin sa Pilipinas. Yan.
Halimbawa, alam naman niya, ito na nga yung listahan mo ng exit plan na yan. Meron siya niyan. Ano yung pwedeng maging dahilan na hindi niya maipatupad yan? Yan, unang-una kasamang Susan pag may loan, no? Yung walang exit plan. Kaya dapat po sinasabi natin sa ating mga kababayan, kung na-relate natin sa previous episode natin yung financial timeline, kasama po sa huli nun yung exit plan. Your exit plan should start at least 5 years or 7 years before ka talaga aalis. So magagawa lang niya yan kung talagang sigurado siya, specific yung panahon ng kanyang pagbabalik ng Pilipinas. Pero yung parang bahala na, hindi kaya po pwede ang exit plan kung bahala na, Joyce. Parang mahirap yun. Ito na yung emergency backpack ang kailangan natin lagi. Yun yung exit plan. Pero kailangan talaga, kasamang Susan, isama natin sa pagpaplano yung exit plans because yun yung yun na yung culmination of all our financial activities and how victorious can you be pag uwi sa bansa natin. And yun nga yung sinabi mo kanina, ano yung magiging sagabal or barriers into unang-una kung meron kang loan, hindi ka makakauwi. Because kahit umuwi ka, maharang ka sa airport. So, hindi ka din papalabasin. And of course, lagi nating isipin, there are two liabilities when you have a loan. It can be civil or it can be criminal. So, isipin po natin kung ano yung, alamin natin kung ano yung na-file sa atin na case. If it's civil, magbayad ka lang ng fine. Pero iba din po yung fine at saka yung settlement. Kung nagbayad ka sa police ng fine, yes, bayad ka na, but it doesn't mean pwede ka na umuwi. You have to settle your debt as well. O teka, klaruhin din natin yan. Kasi dyan sa United Arab Emirates, may loan siya. Pagkatapos uuwi na siya, lalo pa magpo-for good siya, hindi siya papayagan na makauwi. O kasi, syempre, sino mag-iisip na walang nakukulong sa utang? Meron. Wag natin Yun ang alam nila, walang nakukulong sa utang. Yeah, it's different here, no? Makukulong ka dahil meron talaga siyang liability coupled with it, especially if you have loans sa bangko or talaga yung mga personal loan and credit card. Napakabilis dito ng information. So kasamang Susan, maa-alert agad yan. And I know of people na yun lang kumuha ka ng hulugan, tapos nag-issue ka ng check. I think the hulugan was water purifier. And hindi siya nabayaran. So, I think mga 1,000 dirhams or roughly 15,000 pesos na hold sa airport. Magbabakasyon lang yun. And it has to be settled first before ka makakuha ng credit. Napakabilis lang naman. So, Basta ibig may pera. sabihin, may record yung immigration? Yes. Na-alarma sila na itong taong ito hindi pwedeng palabasin ng bansa? Yes, kasi the information here is interconnected, interagency, and syndicated sa GCC. So, alam nila kung whereabouts mo, kung nasaan ka because of the national ID. And it's really helpful in giving help sa mga residents. And at the same time, yun nga, it curbs criminality, it curbs yung mga crime or whatever magagawin mo untoward na sa mga tao because of that na monitor ka agad. And it works just the same with loans. Pareho lang, makikita at makikita ka rin. Paglabas mo ng immigration, nakatimbre ka na. Yun yung usapan nun. Hindi ka na palalabas eh. Maigi naman na ulit mo yan, Joyce, Kasi lalo na yung mga first-timer natin, mga kababayan, at akala ay ganyan kasimple, na uutang dyan sa labas, at uuwi ng ura-urada at wala man lang pasabi doon sa kanyang mga pinagkakautangan, lalo na itong mga institutions na ito, sasablay pala siya. Pwede pala hindi siya makalabas. Napakaganda na po ng treatment sa atin ng gobyerno ng Dubai. Wag na po natin talagang sagarin na magkaroon ng mga ganitong pangyayari because tayo, at the end of the day, tayo pa rin po yung magsasuffer. We still have to settle the loans because nag-benefit ka naman doon pagkakautang mo yan. But they are very humane here. Kung meron ka talagang utang at nag-settle ka or wala kang pang-settle, just be sincere, pumunta ka lang sa makipag-usap ka and they will help you Hindi naman ka agad-agad yung kukunin ka, ikukulong ka dahil di ka nakabayad. No. Pag hindi ka nakikipag-usap, doon ka kukunin. Alright, Joyce, paalala sa ating mga kababayan bago tayo magwakas. Yan, sa ating mga kababayan, importante din po sa
hanap buhay natin, sa pananatili natin sa ibang bansa, na magkaroon tayo ng exit plan. Ano po ba yung gusto nyo maging buhay pagkatapos ng buhay nyo bilang OFW? And it really pays to know that meron kayong vision to channel yourself so that all your activities will be towards that particular goal. Na magkaroon kayo ng maayos na exit plan so that ngayon pa lang, all your financial accountabilities, all your financial papers, you just file it and take care of it and take care of your financial history so that pag alis nyo, madali, ito na yung lahat ng kailangan kong isettle kasi ito lang naman yung na-issue ko. And it will also limit you na wag kang kuha ka ng responsibility because mas madami kang isi-settle at the end of the day. So, kahit sa ating mga kababayan, ito yung mga paalala na dapat dalhin natin sa puso natin dahil tayo po ay kumbaga bisita dito sa ating mga host country at kailangan sumunod tayo sa mga batas nila. Thank you very much, Joyce. Si Joyce De Lovieres, mga kaibigan, ang ating financial advisor, banker, at syempre, asawa ng ating OFW at nakabase ngayon dyan sa Dubai, sa United Arab Emirates, sa kanyang pera eskwela, kahalagahan ng exit plan sa ating mga kababayan, lalo pat kayo po ay may mga plano na magbalik sa bansa ngayon pa lamang or 5 years from now, sabi nga ni Joyce, ihanda na yan. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW Pera Eskwela with Joyce De Lovieres, hatid ng Bantay OCW Foundation mula dito sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K.